Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, pila ka mga botante padayon nga nagapadulong sa polling precinct sa gud magboto, 2 ka oras antes magtakop ang eleksyon. Pila ka mga aberya sa eleksyon bangod sang nagbisyo nga ACM na record sa Iloilo City kag province. 42 degrees Celsius nga heat index na record sa Iloilo City nagtuga sang huol sa botante nga nagapila agud makaboto subong nga eleksyon. 2 ka lalaki patay, 7 ka iban pa pilason sa pagpangtiro sa guwasang headquarters ang kandidato sa pagka-mayor sa Silay City. Pagboto sa sulod sang mall, ginpatigayon sa Iloilo City. Mga PDL na kigbahin man sa pagboto subong nga eleksyon. Kag pila ka mga senior citizen, PWD, kag nagabusong ginkuha ang kahigayunan nga makaboto sang mas temprano. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, upod man naton sa pagdulong sang dalagko nga mga balita subong nga eleksyon ang bugos nga puwersa sang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa sa Baluarte Elementary School sa Iloilo City, Kim Salinas gikan sa probinsya sang Capiz, kag Aileen Pedreso sa Silay City, Negros Occidental. Nakatutok man sa Adrian Prieto sa Bacolod City, kag John Sala sa Iloilo sa pagdulong sa mga balita. Mga kapuso, pila ka mga aberya sa eleksyon bangod sang nagbisyo nga ACM na record sa Iloilo City kag province. Mainit nga tiyempo nga naglabot sa 42 degrees Celsius na eksperyensyahan sa Iloilo City sa adlaw sang eleksyon. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Baluarte Elementary School. Zen? Jared, malapit 2 ka oras antes magtakop ang national and local elections. Mas ginpili sang pila ka mga botante nga magboto subong nga hapon agud makalikaw sa mainit nga panahon. Kaagahon pa lang, madamo na sa mga botante nga naghulat sa pagbukas ng eleksyon diri sa Baluarte Elementary School sa Iloilo City. Apang ginsumalang ini sang pila ka aberya sa automated counting machine. Paper jam sa mga balota ang nagapanguna nga problema. Apang gilayon man ini nga nakayo sa mga DESO technical support staff. Samtang sa Oton Central Elementary School, nagdungan sa init sang tiyempo ang init sang ulo sang pila ka mga botante bangod sa masobra 1 ka oras nga pila. Magluwas sa paper jam sa ACM sa mga voting precinct sa Barangay Poblacion South, madamo man kuno ang mga nagasingit sa pila. Kung sa kabudayon ng sir, makapoy man kaya nagatindog kami kag mainit. Gina-try man namon nga ma-fix siya, automatically nag-okay man siya. Naglabot naman sa 1 ka oras ang delay sa pagkaaberya sang automated counting machine o kun ACM sa 1 ka presinto sa Sara Central Elementary School. Gina-reject sang ACM ang mga balota. Bangod sini, nag-antos ng hulat ang pila ka senior citizens bangod wala pa sang bastante nga pulungkuan. Pag-abot ni wala, machine ko ba? Ate, mano ka? Puro pa may mga balatian niya tao di nga pila. Sa troubleshooting sang Comelec Sara, natukiba na nga may higko gali ang scanner sang ACM. May nakita agad siya nga debris dito. Amo to siya nag-cause kay sensitive gina siya atong scanner. Suno kay Comelec 6 Director Dennis Ausan, minor problems lang ang mga na-record sa Western Visayas na tuhoy sa mga aberya sa mga ACM. Wala kita sang failure of elections in so far as Region 6 is concerned. We're happy to note that so far, may mga concerns, issues, very common and very minor, we call it. Samtang subong adlaw naglabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City sunod sa Pag-asa. Ang kapaang ang nabatsyagan sa mga botante nga nagpadulong sa mga voting precinct. Gani ang iba na may bitbit nga abaniko kag rechargeable fan. Apang ang iba na karton na ang ginhimo nga pamaypay kag nagpasilong na lang sa idalom sang kahoy. Sabi init na ni. Namin ang ambience namin. Kaya namin kanya mo present ng presin ko kay
May pila ka botante sa mga polling center sa Iloilo City nga naglain ng pamatsyag bangod sang tuman nga epekto sa mainit nga tiyempo. Jirt impunto alas 7 sa bunga gabi magasara ang mga polling precincts kag pagahiwato naman ang canvassing sa Iloilo Social Hall. Jirt? Madam Eugenio, salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, 2 ka lalaki patay, 7 ka iban papilason sa pagpangtiro sa guwasang headquarters sang kandidato sa pagka-mayor sa Silay City. Sa dugang nga detalye, makaupod naton live si Eileen Pedreso sa Silay City. Eileen? Jirt, mga kapuso, sarado sa gihapon ang parte sang dalan nga ini sa barangay Mabulak sa Silay City matapos ang pagpaniro sa siyam ka mga persona kainas sang aga adlaw sang eleksyon. Napuhag sa asod-asod nga lupok ang mga residente sang barangay Mabulak, Silay City pasado alas 6 kinas ang aga, Mayo 12. Sa contributed video nga kuha sa lugar, nakitan pa ang pila ka biktima sa dalan nga may mga igo sang bala. Duha sa ilang dead on arrival pagabot sa Teresita Lopez Halandoni Hospital. Ginkilala sang kapulisan nga sa Day Albert Salimbot kag Ronnie Piedad. Padayon naman nga ginabulong ang 7 ka mga napilasan sa Riverside Medical Center sa Bacolod City. Suno kay alias Bebeng, may pila ka mga biktima nga nakapangayo pa sang bulig sa ila. Damak tiro kay ang sagwa ng duwa ang dalagit sa tunga sang dalan. Okay. Tapos naglinapta sila. Ang may isa nga nakasunod din nga nang nanago nila sa may panamon ng sagwa. Sa investigasyon sang kapulisan, nagatambay ang mga biktima sa guwa sang isa ka headquarters. Nakatambay yung mga tao dito, nagkakape, and dumaan si grupo ni Barangay Captain, and pagdaan dito, pinagbabaril naman. Okay. Sa ginpagawa nga statement ni Silay City Mayor Judith Gallego, ginpayag sini nga nagaserbe nga volunteer watchdogs against vote buying ang mga ginpangtiro nga biktima. So kung kinonfirm ni Mayor, pwede nating masabi na supporters. Samtang ginkumpirma ni Colonel De Chavez ang Nokpo na sa atubang sang headquarters ng partido ni mayoralty candidate Mark Coles na tabo ang insidente. Headquarters dito nung sa kabilang group. May mga coordination na tayong ginagawa. Sunod sa legal counsel sang partido ni Goles, hindi nila headquarters ang yara sa atubang sa natuan sang insidente, kundi meeting place sa mga supporter. Ginkondenar man sini ang hitabo kadungan sa panawagan sa otoridad sang maid-id nga investigasyon. Ginahulat pa sang kapulisan ang search warrant agud makasulod sa ginapahayag headquarters. Yes, actually, nabanggit na natin kanina. Barangay Lantad. May persons of interest ng kapulisan sa insidente. Magluwas diri, ginatutukan man ang 2 ka mga persona nga ginaaligar nagsulod sa headquarters. Jirt, mga kapuso, ginkumpirma sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nagsungka na ang isa sa mga sospek kag magapaidalom sa investigasyon. Jirt? Madam Eugenio, salamat sa detalye. Kapuso Eileen Pedreso. Sa iban pang balita, early voting schedule ginpanginpuslan sa mga senior citizen, PWD kag nagabusong nga mga botante. Apang pila sa mga ini may reklamo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Sa pagbukas sa mga voting precinct alas 5 kainas ang aga, pila ka mga senior citizen ang temprano pa nga nagpadulong sa Leganes Central Elementary School. Magluwas sa pila ka botante nga nadugayan sa pagpangita sa ilang presinto. Wala naman sa nangin problema. Alas 4 play, magtaon ako mo, excited kayo mga buto ko alas 5. Kaupod sa mga senior citizen nga ginhatagan sang pribilehiyo nga una nga makaboto todto alas 7 sang aga ang mga PWD kag ang mga nagabusong sa Pavia Pilot Elementary School. Mas madamo nga botante ang nagpanginpulo sa temprano nga schedule sa pagboto. Apisar wala sa dako nga problema, may pila nga nagreklamo bangod sa malayo nga presinto. Dati ang mga senior citizen dito malapit dapat sa kuan, doon malayo ang polling place. Kaya nahirapan kami maglakad. Apisar nga napudlayan maglakat, bangod halos hindi na makakita. Wala sa gihapon na punggan sa mag-asawa nga sanday Tatay Roberto kag Nanay Florenda nga magboto. Nagabuligay pa ang 2 himutan sa ilang mga balota. Agod masiguro nga wala sa maglapta nga ing. Nabudlayan gid pero ano to kaya amo na nakita mo para nga makapili unta sa mga kandidato nga mayo Magsulat di sa kita. Diba, si bala maglapta bala. Kanugon. Si Tatay Jacinto, magluwas nga senior citizen. Isa man ini ka PWD. Bangod malayo pa ang ilabalay, ginuupdan ini sang iapo. Manimbudlay lang kay iti layo kami mo.
Ti mo na parang aga parang mga disable lang mapatawhay hindi na dinasukay. Ang pila naman ka PWD nga early voter, ginakabing nga maayo nga oportunidad ang temprano nga pagboto, agod makatrabaho pa. Nabilong sa binulbul sektor, lawag pila, tapos perwisyo pa bala. Kapit pagid ko may obra, ako kapatid ko nga gibuto gid ang deserving kagurate sa nga ako nga boto. Sa ako nga right to suffrage na may right to vote. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Bangod sa tuman kainit nga tiyempo, pila ka mga botante naglain ang pamatyag sa Bacolod City, ang iba nalipong pa. Ini ang gintutukan ni Adrian Prietos. Naguluyak hag naglilingin ang ulo sang siningang mabotante sa polling center sa Jose R. Torres Elementary School sa Bacolod City. Bisan pa nga temprano nga nagpadulong sa voting centers, malabag ihapon ang pila. Mas naglala pa ang sitwasyon kung sa tuman kainit nga panahon. Ang 73 anyos nga lola mas naglain pagid ang pamatsyag. Kahapon, nadanlog pa ini kag nagbukol ang iya ulo. Gilayon man nga nagresponding rescue teams kag temporaryo ginpapahuway ang mga naglain ng pamatsyag. May iban pa nga sa idalom sang puno sang kahoy na lang anay nagpahuway-huway. Ang Iloy si Angela, ginsigurado naman nga mapahanginan ang bit-bit nga lapsa. Sobrang init. May balon lang kami nga ang pamaypay. Si LV naman nga bago lang na operahan, may bit-bit nga dako mo rechargeable fan. High blood ko, tapos bago lang ko tapos operation. Init. Tapos? May naka-standby naman ng mga medics nga handa nga magresponde sa mga naglain ng pamatsyag samtang nagaboto. Sa Concepcion Elementary School sa Talisay City, nabudlayan ang pila ka botante sa pagpangita sang ilang ngalan sa voters list. Samtang naglabang pila sa mga botante bangod sang hindi mas-scan sang ACM nga mga balota. Naeksperyensyahan ini sa iban man nga presinto. Sunod sa DICT personnel, posible basa ang ink rason niya hindi mas-scan sang ACM. Gilayon man nga nasolusyonan ang problema. Upod Kiril Casillo, Adrian Prietos. 1. Western Visayas. Mga kapuso, mall voting ginpatigayon sa Iloilo City samtang mga person deprived of liberty sa Iloilo City kag Bacolod City nakigbahin man sa pagboto subong nga eleksyon. Si John Sala nakatuto. 42 degrees Celsius ang heat index subong adlaw sa Iloilo City, apang wala ini nabatyagan ni Tatay Ospicio nga isa ka senior citizen bangod ang ila precinct ara sa sulod sang mall. Mas matawhay kung ikumpara sa nagligad nga eleksyon suno sa iya bangod sa labing una nga mall voting sa Iloilo City. Mas mayo din subong. Katawhay. Sa ini nga mall sa Iloilo City proper sa di nagaboto ang mga botante halin sa 5 ka mga barangay, temporaryo nga naglaba ang pila sa mga botante matapos nga nag-paper jam ang pila ka automated counting machines. Although somehow nakaantala man siya jutay, pero na-address man siya after nga nakuha atong nag-jam and then nag-operate naman ang machine. Hindi man makagwa sa presuhan para magboto, ang mga election paraphernalia naman ang gindala pasulod sa jail facility para mahatagan sang tsansa nga makaboto man ang mga persons deprived of liberty o kon PDL. Sa Iloilo City District Jail Male Dormitory, 922 nagikan sa kabugusan nga 1,532 ka mga PDL ang nagboto subong adlaw. We are protecting and giving the rights, we just their freedom to vote. So hindi porket nga mga PDL sila, hindi na sila pwede ka-vote. Sa Bacolod City naman, sobra 400 ng mga PDL ang nagboto sa Bacolod City District Jail Male Dormitory. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1. Western Visayas. Seguridad sa canvassing of votes sa 5th Distrito sa Iloilo, hugot nga ginabantayan sang IPPO. Samtang sa Capiz, lalaki nga botante, ginaresto bangod ng pictures ang iya voting receipt. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Rojas City. Kim? Jared, less than 2 hours na lang kag magatakop na ang botohay gani mas ginpahugot pa sa kapulisan ang ila security measures sa posibilidad sa pagluntad sa komosyon karon sa canvassing. 7 ka mga lalaki ang ginaligar nagpamakalsang boto sa Isla Barangay nga Bayas sa Estancia Iloilo kahapon.
Sa pagpangusisa sang kapulisan, ginsita kag ginbalibaran sa pila ka residente ang mga lalaki. Apang namahugang duwa sa mga ini kag nagpakita sa armas. Ang kalalakihan ang ginapahayag tinao sang alkalde sang Banwa. Ginpanginwala sang alkalde ang aligasyon base sa statements ni. Identified naman yung tatlo. Walang naaresto, pero ang sabi nung taga-Bayas is magpa-file sila ng kaso. Samtang madamo nga sangasang kahoy ang nagasablag sa pinakadalanon sa barangay Tadi sa Sara. Ini ang ginapatihan estratehiya agud mapunggan ang mga individual nga tuyo magpamakal sa boto. Na-clear man nilang kalsada, sir. So, na-stabilize man natin yung situation, sir. Ang estansya kag Sara, ang pilalang kabanwa sa 5th District sang Iloilo nga ginatutukan ang seguridad bangod sang history sang political rivalry. Gani mas pagahugton pa sang Iloilo Police Provincial Office ang seguridad sa canvassing of votes karon sa gabi. May mga ara kita nga naka-pertenisyer nga mga nagkalain sini nga mga security teams para tira. So sige man ang ato nga monitor. Sa Mambusaw, Capiz, isa ka 57 anyos nga lalaki nga botante ang ginaresto bangod nagpicture sang iya voting receipt. Ginapanghanda na sa karon sang COMELEC ang reklamo nga igapasaka batok sa lalaki. Jert, isa pagid ka lalaki ang naaresto sa Madalagaklan sa checkpoint sang kapulisan. Nakuhaan ini isang sample ballots kag kwarta nga nagabalor sang 21,900 pesos. Apisar sa mga na-record nga insidente, peaceful kag in order sa gihapon ang inisyal nga assessment sang Police Regional Office 6 sa PDLI sa Western Visayas. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas. Mga Kapuso netizens, nagapadayon ang pagbantay naton sa eleksyon 2025 pinaagi sa Kapuso Digital Action Center. Pwede gid kamo gihapon maghatag sa inyo U-Scoop submissions. Kung may pamangkot kamo parte sa pagboto o kung nahuli kam nga istorya kaangot sa eleksyon, i-share ina sa U-Scoop Plus. Pwede ipadala ang inyong entry sa U-Scoop Facebook page o kung i-post sa U-Scoop Facebook group. Pwede man i-post sa mga ini sa inyong social media accounts basta gamiton lang ang hashtag U-Scoop. Subong adlaw, may Kapuso Digital Action Centers man nga napahamtang sa nagkalain-laing nga GMA Regional TV station sa bilog nga pungsod. Kasubong diri sa Iloilo kag sa Bacolod City. Bangod ang U-Scoop, balitang para sa bayan mula sa bayan. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga Kapuso, reklamo sa vote buying ginaimbestigaran sa COMELEC Iloilo Province. Ginareklamo nga mga kandidato posible magapangatubang sa disqualification. Si John Sala nakatuto. Posible nga magapangatubang sang diskwalifikasyon kag mga penalidad ang mga kandidato nga ginaaligar nagpatigayon sang vote buying sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa COMELEC Iloilo Province, may nabato na sila nga reklamo gikan sa Banwa sang Dueñas. Natabong ginaaligar vote buying sa barangay Pandan Dueñas. Padayon pa ini nga ginaimbestigaran sa COMELEC Iloilo. Isa ini kalinyada local from the party list down to the local elections can be penalized with imprisonment of 1 year up to 6 years to a maximum of 6 years and disqualification from government appointments, public office. Magluwas sa kaso sa Banwa sang Dueñas. 15 pa ka mga reklamo angot sa vote buying ang nabaton sang Iloilo Police Provincial Office. 11 of which is nakuha naton pagi sa mga information nga gina-share sa social media. Kagang tanan nga ini nga mga na-gather naton nga mga information, ginaantuan naton ini dayon, ginapadala naton sa investigator sa area kung sa din ginatumot nga may ara sang vote buying activity. Samtang wala pa sang may na-monitor nga elections-related incident ang COMELEC Iloilo kag Iloilo Police Provincial Office, ilabi na sa mga makabig election hotspot sa probinsya sa Iloilo. Ay wala kita sang mga na-record nga anuman yung mga incidente, especially nga ma-relate naton sa ongoing election. Padayon pa subong investigasyon sang IPPO kag COMELEC Iloilo angot sa ini nga mga reklamo. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas.
Sa paglibot sang kapulisan, kaupod ang katapos ang Philippine Army kag COMELEC sa Bacolod City, may pila ka mga persona nga nadakpan nga nagainom-inom sa pihak sa pagpatuman na sang liquor ban. Kalabanan sa 34 ka persona ang nadakpan sa sulod sa mga bar kag iban naman sa kilid sang karsada. Sa Talisay City, Negros Occidental naman, samtang nagapatrolya ang kapulisan, nasiplatan ang iningang lalaki nga naglakat samtang may bit-bit nga makahulubong nga ilimnon. Na-recover man sa iya ang isa ka improvised tutor. Pahanumdom naman sang COMELEC ang paglapas sa liquor ban makabig nga isa ka election offense base sa Section 261 sang Omnibus Election Code. Pwede nga mapreso sang tubtob anong katuig, hindi makaboto kag sarang madisqualify sa anuman nga pwesto sa gobyerno. Magatakop ang liquor ban alas 12 karon sa tungang gabi. Sa iban pang balita, 37 anyos nga lalaki na sapuan patay sa kanal kag may pila sang pagkabuno sa banwa sang Uton. Ang may isang biktima gintudlo suspect. Si John Sala nakatuto. Diri sa kanal nga ini sa Guasang Ilabalay sa Barangay Santa Rita, Oton na sapuan nga nagahigda kag wala na sang kabuhi si Ray Sarad Jr. May mga bakiras kag lagop sa lawas kag tadtad sang pila sa pagkabuno. Ang sospek ang mismo amay sini nga si Ray Sarad Sr. Suno sa ila kaingod balay, masami nga nagabaisay mag-amay labi na kunyara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Apang wala sila magunahuna nga ang pagbaisay sa mag-amay Sabado sang aga ang magaresulta sa pagpatay sa biktima. Kaya nga gaamo ka sa posisyon at hindi naman makilalaan kahit lang galabaw. Suno sa Uton MPS, wala man sang daan nga hilikot-anon ang mag-amay. Sang among ation, sila lang ang mag-updanay. Nagpanginwala kuno sa kapulisan ang amay nga siya naghimo sang krimen apang madamo sang ebidensya nga nagatudlo sa iya. Ang tatay maski tulog siya, nakitaan nga may mga pila siya, may lagob din sa mata, may pila siya sa ulo, kag may dugo di kag sa tiilya may mga agsik sang dugo. Kag dira nakita ang kitchen knife sa dalom nga may dugo. Gintingon sa news team mamako ang bahin sang sospek apang nagpaiwa ini nga maghatag sang pahayag. Ginahulat pa sa kapulisan ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sang reklamo batok sa ila padre de pamilya. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka senior citizen sa Iloilo City ang nagreklamo nga nagsobra ang iya boto matapos magwa ang voter receipt sa ACM. Sunod sa iya sa senatorial candidates, 4 ang iya ginboto, apang ang nagwa sa resibo, 6. Sa city councilors naman, 4 ang iya ginboto, apang 5 ang nagwa. Gilayon man nga ginaksyonan sa electoral board ang reklamo kag ginbutang sa minutes. Mahimo man ini magreklamo sa oras ang canvassing. Nagpahanumdum naman ang COMELEC Iloilo City sa mga magaboto pa nga siguraduhon ang pag-shade kag likawan nga mahiguan ang balota. You have to thoroughly check if indeed nakaboto ka mo or nakashade ka mo sang insakto because ang aton nga machine is 15% or daw pintok ina siya or daw dot ina siya ginabasa ina sang machine. Sa iban pa nga balita, mga kapuso, netizens nagapadayon ang pagbantay naton sa eleksyon 2025 pinagi sa Kapuso Digital Action Center. Pwede gid kamo gihapon maghatag sa inyo U-Scoop submissions. Kung may pamangkot kamo parte sa pagboto o kung nahuli kam nga istorya kaangot sa eleksyon, i-share ina sa U-Scoop Plus. Pwede ipadala ang inyo entry sa U-Scoop Facebook page o kung i-post sa U-Scoop Facebook group. Pwede man i-post ang mga ini sa inyo social media accounts basta gamiton lang ang hashtag U-Scoop. Subong nga adlaw may Kapuso Digital Action Centers man nga napahamtang sa nagkalain-lain nga GMA Regional TV station sa bilog nga pungsod kag kasubong diri sa Iloilo kag Bacolod City. Bangod ang U-Scoop, balitang para sa bayan mula sa bayan.
Mga kapuso, reminder lang sa mga wala pa nakakadto sa ilatag sa tag sa polling precincts para magboto. May tubtob na gidlang kamo alas 7 karon sa gabi kung mahimo kag kung kaya man lang ninyo magkadto na kamo agod nga hindi magilinutok sa kutob sang nag-avoid kaina sang hapon sa tuman ka init nga panahon. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.